And rolling. Ikaw ba ay may problema? My God! Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex. Gusto ko yung pagtuturo. Oo. Alam mo ano, saksi. Hello! Hello! Happy Wednesday mga Bex! Kamusta Happy kayo? Wednesday and Happy New Year. Happy Pride. Correct. Ayan. Kamusta Bex? Kaya pa ba? Okay na. Die giving up. Charay. Daming, daming ganap, daming hanash. Chareng. Napagawa doon na si Akala. Pero laban lang sa life. Kasi nga, wala tayong choice. Kaya kayo mga Bex, Totoo. kung feel nyo napapagod na kayo, pahinga lang kayo tapos fight ulit. Kasi yan Mm-mm. ang purpose ng life, ang lumaban. What? Truly. At saka enjoy din naman. Mm-mm. Enjoy the ride. Enjoy struggles. Chareng. Maiba Gagi. lang, i-enjoy mo yung struggles mo. 'Di ba? Maiba Oo. lang, 'di ba? Enjoy mo yung struggles, huwag mong iyakan. Andiyan na din lang, might as well. Might as well. Gusto ko yung might as well. I love it. O 'di ba? Ganun lang ang Mm-mm. buhay. Ayan, ikaw kamusta True. ka, Bex, this past week? Kaya rin naman, I officially, nag, balik work. Pero ano pa rin, na freelance pa din naman. Pero, ayan, work lang. My Pero, God. ano pa lang, hindi pa ako nagtutumotodo talaga. Yung pa isa-isa pa, dalawa-dalawa, gano'n. Pero laban na siya. Congratulations for the new racket. Pero, Laban na laban, o 'di ba? At least correct. makabawi man lang, o 'di ba, sa mga luho sa life. My God. Kasi ang gastos Pero, ng Pilipinas, di ko maintindihan talaga dahil yung piso variables na lang, 'di ba? oo, correct. Yung one cute, ano na lang siya. Cute na lang talaga. Totoo, Day. Kasi parang Mm. parang 1 meal lang siya ng pampamilya. Tapos ilang beses ka Mm. ba dapat kumakain sa isang araw? 'Di ba 3? Paano yung merienda? Yung mga ganon. Paano ba Correct. 'to? Ayan. Ayan mga Bex, no? Tuloy-tuloy lang tayo ma-struggle at enjoy lang natin 'to. Sama-sama Ah, tayong ganito at eventually makakaahon din. Hopefully, dasal-dasal. Ayan. Eto, magtuloy-tuloy na tayo sa ating mini baklita dahil tayo ay Dear Bex. So, mabilisan lang ito, no, mga Bex. Unahin na mm. kita, Mel, kasi nakita ko yung iyong post nitong huli na encounter Yes. mo ang Bini. Surely. So, ang ano ko, ah, na finally nakita ko sila up close kasi napanood ko naman na sila ng live. Kaya lang Gen Ad lang. Kasi for the 3 times na nag-concert sila here, lahat naman yun nag-attempt kami talaga to get tickets. Pero ang ano lang, struggle talaga siya, unahan talaga, digmaan malala. So, ang na-achieve lang namin Gen Ad nung Grand Biniverse sa Araneta. So, sabi ko, kailan ko kaya sila makikita up close? Ganyan. Eh, saktong-sakto. Hindi masakto. I mean, um, nag-guest sila sa RX, Monster Radio, wherein doon nag-work ang aking G. So, nadaan sa connections. Pero, sobrang controlled actually nung guesting nila doon. Wala talaga, wala mga fanay, mga tao lang doon sa work. Then, kaming mga, pumuslit. Pero hindi naman kami ng gulo doon. Nandun lang kami sa Mm. gilid. Saka, hindi naman kami maingay for the Kunyari once, ganyan. staff, chareng. Kunyari staff, ganyan. Bawal lang magpa-autograph and bawal magpa-video greet ganyan. Kasi yung iba kasi, actually in general yata, Okay. pinagbawalan talaga yata yung girls na mag-autograph kasi binebenta nung iba. So, Kaloka yung pinarahan yung photograph. oo. So, para maiwasan na lang. So, yun. Hindi na sila. So, yun, may mga quick videos ako. Nakapost naman yun sa TikTok ng Baxters. Tsaka meron din akong
post sa personal accounts ko nung event. Masaya, ang ganda nila lahat. Sobrang fresh. At saka parang wala namang ere. Nung ano nga kasi viral ngayon sa TikTok si Ante Maloy. So nung nakita ko siya, sinigawan ko siya ng Ante Maloy. So, BM na naman siya. Like Ante Maloy back siya sa akin. So nakakaaliw din naman talaga. Mm. So yun. So Mm. ngayon ang Ano goal yung na ano nila? Ano yung naging content nung kanila? Is that like a interview lang from Oo. RX? Interview. Naka-post yung buong guesting nila sa YouTube ng RX. Parang nag-promote sila ng Yan. Shaggy and then yung ano nila, wala ano lang, catch up mga ganong chika, may mga pamini games ang very light, ganyan. Effect naman, funny naman din talaga kasi sila. So, ayan. Ang next goal namin magpipinsan dahil lahat kami ay blooms. Next goal namin is mapanood sila naman ng live ng Malapitan. Yun. Yan din ang goal natin for Dua Lipa the next time na manood tayo Oo. or for the next concert na manunood tayo. Kasi nga, newly engaged si Mamshi. Ayan, maisingit ko lang, no? I'm so happy for her. Kasi parang ilang relationship na rin yung nag-fail. Tapos, at least this time, nag-ano siya, nag-bloom. Ayan na nga. Correct. Diyan may mga ganyan tayong mithiin kaya wala tayong choice kundi mag-work, work, work. Oo, Dahil kasi yan di ba yung mga ay, luho natin, ang mamahal. oo, yan ay gasta, gasta, gasta. Kaya work, work, work. Oo, ganun lang ang atake. Kaya nga, yung mga struggles, i-enjoy nyo lang mga Bex. Kasi ganun talaga ang Yan ang mantra. I-enjoy nyo ang struggle. Ayan talaga. Para Mm. tuloy-tuloy lang ang laban. Ano pa ba ang mga not so nice na balita na na-encounter natin this week? Ayan na nga bilang pagtapos pagbotohan sa Senado, na-archive na nga ang impeachment case ni ate mong girly. I don't wanna say bad words. Chareng! So yun. So ang plano is may mga mangilan-ngilang motion for reconsiderations na final. And sabi if i-reverse ng Supreme Court yung ruling nila, si Senator Lacson and si Senator Soto ay balak nilang i-revive yung impeachment case. And I think yun nga, may mga nag-submit din naman ng motion for reconsideration doon nga sa ruling ng Supreme Court. So tingnan na lang natin ulit ano na naman ang mangyayari dito. Correct. Kasi wala naman tayong ibang dito, wala tayong parang kahit na magalit tayo or anything, mag-exert tayo ng effort, mabwisit, wala rin man tayong magagawa kasi True. at the end of the day, sila lang din na nagde-decide kung ano na lang gusto nila at hindi rin naman sila nakikinig sa taong bayan. And I don't think Mm-mm. that they are on the, tawag nito, on the right side. Kumbaga, wala sila, hindi nila, ewan ko, parang most of them kasi meron ng sariling agenda. So, kung ano yung kakabuti for them, yun ang pipiliin nila instead na nakakabuti sa tao. Ayan. Ano pa ba ang iba nating baklita? Ayan, ito na nga, isa pa sa mga naging baklita natin, si Chris Aquino. Ayan, nag-announce na po siya na mag-isolate siya for 6 months, mga Bex. Ayan, tas ang Mm-mm. chika niya is, ano ba to? There may be no tomorrow for me. Lumalala na ba ang kanyang sakit, Bex? Yes, ang sinabi niya was meron siyang 11 ba or 12 na autoimmune disease na patong-patong. So medyo talaga delicate. Nakakaloka. Ano talaga sobrang struggle talaga nung ano niya. So yun nga ang mangyayari, she has to isolate. Ang lala nung 6 months no na Oo, kailangan malala yung 6 months. na hindi wala kang labas-labas. And actually may nakita akong video nila ni ni Bimby na sobrang niya na sobrang frail na ng body niya na kahit mag-move sa bed struggle na siya, kailangan siyang tulungan, so ganun. So ito yung mga eksena na feeling mo Nakakalungkot lang. kung Mm. wala kang anda in life, wala ka ng chance talaga. Oo, dahil pag wala kang anda, hindi ka talaga mabuhay. Baka any monument, the next day, tegi ka na. Pero kasi mamshi, Correct. naman siya. May generational wealth, unang-una. Number two, meron na talaga siyang pera dahil sa kaka-work niya for the past Mm. how many years, di ba? Past Hinirap din decade. naman So, talaga. oo. So, nakakalungkot na sa lahat-lahat ng pwede magkasakit siya pa talaga tinamaan ng ganyang sakit. Sana yung mga criminality na lang na masamang loob Totoo. talaga yung nagkasakit na ganyan. Hindi niya deserve. Ayun. At saka Mm. nakakami si
si Queen of All Media na makita sa screen, alam mo yun, Correct. yung nag-hosting. Nakatawa kasi siya talaga. Very Feeling ko walang nga, filter talaga si ma'am. feeling ko nga kung sobrang active niya pa ngayon, feeling ko siya ang reyna ng TikTok. Sobrang bagay niya sa TikTok, yung personality niya na True ba? mabilisan lang, 'di ba? Tapos wala, everyday Oo. lang, funny lang yung mga post. Pero yun na nga, she has to Yun nga. mm, get well And soon, nakakatuwa, no, madam. kahit na ganyan na yung pinagdadaanan niya, nagbo-boom pa rin yung mga memes niya kasi nakikita-kita ko pa Mm. yung mga ibang Correct. ano niya, short clip. Like yung isa Mm. tawang-tawa ko na parang kung naririnig mo to, kung nasaan ka man, I'm ready to meet up. Ganun tawa talaga ako doon. Kasi parang may panawagan pa siya. Yung gusto ko yung mga ganong atake ni Ma'am Shi, nakamiss siya. So Ang get well favorite ko soon, yung Mom. naiyak ka because. Oo. Isa pa yun sa bet ko, oo. Oo. Hanggang ngayon nagagamit Oh, ko pa din. tapos, because, ganun siya. Tapos yung itsura ng mukha niya, parang, ano ba, sasabihin mo ba? Oh, hindi. Naiyak ka because. Ayun. Si Kim Chiu yung katok niya nun, di ba? Anyways, Oo, dai. ayan. So next natin, ito medyo bothering, no, na kaakibat ng mga nakaraang bagyo na nagdaan, no. Isang 20-year-old ang namatay sa leptospirosis pagtapos ng hanapin yung tatay niya sa mga baha at sa malakas na ulan, no. So ang kwento is hinahanap niya yung tatay niya kasi ilang araw na hindi umuuwi. So kahit baha, kahit Mm-mm. o malakas yung ulan, tinry niyang hanapin. Ayun pala, nakulong pala yung tatay niya dahil parang nahuli dahil naglalaro ng Caracruz. Ganun. So Mm. tapos yun, nagka-leptospirosis siya tapos hindi siya nakasurvive. So namatay siya. So nakaka-bother lang kung gaano ka sira yung sistema sa Pilipinas na like unang-una, ang marami, multi-layer siya eh. Unang-una yung layer ng sugal. 'Di ba? Kasi Cara Cruz is still sugal. Number Mm. two, yung sistema ng mga pulis na kailangan nilang makakota ng huli. Na kahit bumabagyo and everything, yun pa din yung nasa isip nila. And then number three, yung healthcare system sa Pinas. Na pag ikaw ay walang capacity to like I mean, Pay. wala tayong access to Mm. free healthcare na aling pag natamaan ka ng Mm. matinding sakit at wala kang masyadong kakayanan, pegi ka talaga, ligwa ka talaga, ma'am. So, ayun, siya, nakaka-bother lang na bakit kailangan umabot sa mga ganitong kalalang eksenan. Kaya, nakakalungkot talaga. Tsaka, paano ba? Nakakalungkot kasi alam mo na talagang parang hindi legal yung pagkakahuli dun sa father. Mm-mm. Kasi kung talagang may kasalanan siya, kung talagang na-involve siya sa gano'n na yun nga, sugalan. Sabihin na nating true naman, pero pinilit kasi may bagyo na nga. Kakaloka. Anyway, tawag nito? Hindi kasi na-inform daw yung family ng chikan. Mm-mm. 'Di ba usually pag ganyan na pag nahuli ka or Oo, pag meron yeah. kang kaso, syempre kailangan mo ng support ng immediate family. So papatawagan mo na sa immediate family. Tapos meron pa nga niya ibang eksena, patawag ka sa abogado mo para ma-solve 'yan Yeah. Kasi Correct. bibigyan ka nila ng chance na ma-defend mo yung sarili mo, pero dito parang hindi niya man lang na-defend yung sarili niya. Tapos, Mm-mm. dahil dun sa nangyari na yun, syempre, ito nga, nag-result na nga yung bagets, nag-leptospirosis ka. Yun nga, mahirap din naman sila. So, paano siya maka-access ng mga healthcare, ganon. Kasi yung Mm-mm. iba wala namang HMO. Yung mga HMO, ano lang yun sa mga regular employee. Paano kung pamilya mo ganyan, wala namang kayong access sa ganong insurance? So, paano ka ma-assist? So, nakakalungkot Tsaka, um, share na lang din, sinabi rin po nila na dininay po ni Mm-mm. police officer na natawag nito yung allegation na hindi daw in-inform yung family kasi yun daw yung una nilang ginawa. Pero kung totoo, bakit hindi na inform? Oo, Bakit correct. umabot pa sa sariling sikap ng pagse-search yung baget sa pudra. So parang 'di Mm-mm. ba, nakakaloka. Yun. Truly. And ingat din kayo mga Bex dahil talagang talamak ang ngayon, ang leptospirosis dahil nga more baha na
Actually, ngayon may bagyo Totoo. si Goryo, pero I think we will not be like directly affected nung ulan. Pero yung winds yata Mm. maapektuhan tayo ng mga kahanginan. So ingat lang always kasi it's monsoon season talaga. So Oo. Ayan, mahihabol lang 'no mga Bex, dahil po dito sa issue na ito si Cardinal Pablo Virgilio David po ay nagbigay ng kanyang statement dito sa nangyaring ito. Ang sinasabi niya ay, what choice did they have to continue wading through the floods when the flood control gate remained broken despite a fresh allocation of 281 million pesos for its repair. On the other hand, the police continue to meet quotas on arrests under an old anti-gambling law now being used to bully the poor while rampant online gambling quietly destroy the families. Ayan na nga. So, yun yung sinasabi po ni Mel, no? Yan po yung context sa sinasabi niya na patong-patong ito. And that is true. Patong-patong na talaga to. Online gambling at yun ng, anti-gambling law na yung mga mm, polis nanguhuli, di ba? Sa mga maliliit na kabayanan. And then, of course, ito na nga, kanino ba ang root cause? Charing. Kaya nga tayo nagkakaroon ng gambling kasi nga wala ngang pera, nakakagigil. Siyempre yung mga mahihirap, pag alam mong may maliit kang pera, you will take the risk kasi you know na baka biglang doble yung balik, mas malaki yung balik. Tsaka yun yung parang ano kasi sa kanila napag-usapan na namin to naman sa previous episode na yun yung easiest way for them to earn money. yes. Mm. Hindi naman po yun yung case kasi nga, ang pera ay pinaghihirapan talaga. Hindi siya talaga madalian. Kaya po ang sugal, wala talaga nararating yan. And then sana yung government, no, ayan na nga, meron na nga kayong pera. Ano ba ginagawa nyo doon sa pera ng bayan? Ganon. Yan po ang naiwan na question. Ano na po ang nangyari sa pera? And sa tax, no? Kasi maliban sa tax, may mga budget allocation. So ano nangyayari? I don't get. Totoo. Tapos pag may mga katiwalian, ano nila, like yung mga Mary Grace Piatos na yan, Diyos ko, harap-harapan na yung mga confidential funds na yan. No? Tapos pag may mga impeachment, i-archive nyo, mga ganong kineme. Parang bigyan nyo lang muna sana ng chance na matry and improve yung sarili niya na wala talaga, na walang katiwaliang nangyayari. Alam mo yun, parang doon na naman tayo napunta na. Alam nyo guys, to be totally honest, we are trying to be less political here kasi I know na hindi lahat Totoo. cup of tea yung politics but kaya lang we just can't help it kasi alam mo yun, kesa manahimik, parang why not use this platform? No? Parang eye-opener na din siguro. So, sorry if may mga hindi trip to, pero we just really have to. Mm-mm. Parang nakakapagod na lang din kasi talaga like yung nagtatrabaho ka ng maayos. As wala man lang sa bare minimum yung natatanggap mo as a citizen of the Philippines. Parang so fucked up talaga. Totoo. And I agree with Mel, no? I agree with Bex Mel kasi talagang ayaw talaga namin pag-usapan yung mga ganyan. Kaya lang kasi ito po yung current na nangyayari sa atin Mm. at kailangan natin siyang pag-usapan. And sa mga viewers na nakikinig sa amin, kahit konti kayo, alam namin, kaya kayo nakikinig kasi may nagiget kayo. Kung wala, edi okay lang din. At least natutuwa kayo sa sinasabi namin kasi we try our best to make the conversations lighter kahit na mabigat talaga siya, to be honest. Di ba? Ginagawa na Totoo. namin katatawanan pero sa totoo lang mabigat siya na dalahin. Ayan. Correct. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, no, na siguro wala sila masyadong idea sa mga ganap dito Correct. sa Pilipinas. So, makakaasa naman Mm-mm. kayo na while yes, sometimes we take sides, totoo naman yung mga chika namin here. Hindi naman kami nagfe-fake news na mga hanash here. So, yeah. Correct. So, yun. So, Ayun. And kapit we lang are not tayo. stopping you kung ano man ang kung ano man ang pinaniniwalaan nyo. Kung ano yung Yes. sinasabi namin, go for it. Pero ito yung pinaniniwalaan namin. And thank you for still listening kahit hindi ka naniniwala. Diba? Yun na Pero, lang. at saka there are times naman na hindi naman kami dito ni Bex nagbobolahan, no? Dahil meron din naman talagang minsan Oh, mga topics at ideologies na hindi kami masyado agree with each other. Pero that's correct. okay. Parang Mm-mm. that's a chance for us to like have a healthy discussion and an open like, ano mo Mm-mm. yun, discussion about certain matters. So, okay. Respeto lang.
True. Na hindi makuha ng LGBTQ. Charing. Tama. Pinasok talaga. O, Oo, diba? totoo, Yun totoo. yung Ayan. And speaking of that, ayan po ang magiging main topic natin for today's episode sa mga new listeners namin na naka-tune in ngayon sa Bexters. Ang Dear Bex po ay episode namin na parang MMK pero baklaan. So nagbabasa kami ng mga open letters and mga personal letters ng aming mga listeners. Ayan. Go Bex. Parang nasobrahan yung highlighter ko sa ilong. Parang nagpagawa. Hindi po ako nagpagawa ng nose. Na-carried away lang sa Oo, dahil highlighter si bakla. parang ang taas ng nose bridge. Oh. Tayong-tayo, di ba? Charing. Parang iba yung tayong-tayo. Sana all. Charing. Tela. Sabihin ko ba muna yung... Gagi yung tela. Okay. Kwento ko ba yung pinagbulan nito o after na nung letter? Pwede nating ibasahin muna and then para may reveal kung bakit go. ba ito. Ito yung napili namin kasi ito talaga yung very timely siya, and of course, para sa mga listeners natin na nasa LGBTQ community, ito ay para sa inyo, para aware din kayo. Okay, so ito ang post ni Team Timoteo, which is an reaction. Like, yun na naman usually namin ginagawa ng mga open letter na reaction sa mga ganap sa mga nangyayari. Okay, so this is an open letter to Vice Ganda by Team Timoteo. Dear Vice Ganda, first of all, thank you. Thank you for making millions laugh when times are hard, for raising millions of pesos in donations when typhoons hit, for speaking up when celebrities choose to stay silent, for showing up in feeding programs, scholarship drives, and medical fundraisers without demanding a press release. Mas marami kang nagawang tulong sa mga Pilipino kaysa sa ibang politikong lustay at kupitero. Gusto ko yung kupitero. Dahil sa comedy mo, naka-raise ka ng 2 million noong 2020 para tulungan ang mga COVID frontliners. Nagpadala ka ng mga PPEs at mga food packs sa mga ospital. May mga artista at production staff na na COVID, ikaw ang sumasagot ng hospital bills. Hanggang ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno, di na nga tumulong na gawa pang pagkakitaan ang pandemya. Thank you sa halos 300 scholars mo na nakagraduate dahil sa mga jokes mo sa Showtime, pelikula at concerts. Isa doon si Amy Nobleza na nagmagna cum laude pa. Thank you sa Fund Kabogabol. Daan-daang pamilya ang nabigyan ng ayuda sa Cagayan at Isabela matapos manalasa ng Typhoon Ulysses. Hindi mo sinolo ang mga biyaya sa iyo. Present ka sa mga volunteer activities ng Angat Buhay Foundation. Nandun ka sa mga charity events for cancer patients and home for the elderly. Marami dyan, walang publicity, wala sa headline. Salamat, Vice, hindi ka maramot. Ayan. So ngayon, pag-uusapan natin yung outrage ng mga DDS. Ito na nga, mga Bex. Offensive daw ang jet ski joke mo. Sabi ng mga taong nakitawa habang nagjo-joke si Digong tungkol sa rape at murder victim na si Jacqueline Hamil, isang Australian missionary. Ang joke na una dapat ang mayor. Na-offend mo yung mga taong nakihalakhak nung minura si Pope Francis dahil nag-cause ng traffic. Ang joke, putang ina ka. Mga taong nakipalakpak habang binabalahura ni Rodrigo ang Diyos. Ang joke, who is the stupid God? Pero nung ikaw na ang bumanat, the bar is suddenly set to sainthood. Gigil na sila sa'yo. Sila pwede, ikaw hindi. Pero 'di ba, kung kaya ng DDS palampasin ng kabastusan, ang blasphemy at rape jokes ng isang presidente, pero bad trip sa jet ski at ICC joke ang isang baklang nakawig, anong tawag doon? Mga ipokrito. So yan ang matapang na post ni Team Timoteo. Oo, confident. Kung nasa USA ito, tapos about kay Trump yun, ligwak na siya. So, ang context ito mga Bex, nung nakaraang weekend ay nagkaroon po ng concert si Meme Vice at si Ate Reg na Super Divas. 2 nights yun. And then, di ba sobrang viral ngayon nung Nothing Beats a Jet 2 Holiday. Ganyan. So, paro din nun si Meme. Pero, play na lang ba natin yung clip? Roll VTR. Pwede naman. Jet 2 Holiday.
Nothing beats a jet ski Hollywood. Right now, from Manila to West Philippine Sea on a jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to BBS only. Big numbers and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ina niyo. Okay, so yan yung video mga Bex. um, hindi ko alam sasabihin ko pero hindi lang nagme-make sense sa akin na pag yung presidente okay lang mag-joke pero yung comedian bawal mag-joke. Offended kayo sa joke ng comedian pero yung joke ng hindi naman comedian, yun yung mas nakakatawa. Parang it doesn't make sense to me. Also, these are the same people na tawang-tawa sa Exorcism of Lenlen Rose where they make fun of Lenny na she is possessed and doing... alam mo yun, parang lahat na ng pwedeng iba to kay Lenny na katatawanan. Lenny Lugaw. Tawang-tawa kayo lahat doon. Na yun nga offensive at walang basihan. Pero isang ano lang, parang grabe naman, blasphemy. Diyos ba yan? Bawal biruin. At totoo naman, gusto niyo naman siyang bisitahin sa Hague, di ba? O go. Yun lang naman yung laman ng joke. Jet ski nga lang. Pero at least aabot. Correct. Nakaka-lurks lang. Hindi ko alam kung bakit. Tapos may mga sabi pa sila na bawasan na daw ng 1 million followers si Meme. Pero kasi nga from 20M, 19M na lang. Pero upon checking, 19.8 something. So parang more or less 100K lang naman yung nabawas. So para sabihin yung 1 million yung nabawas sa followers. Parang feeling nyo ganun kayo kalakas? Hindi. Tsaka, paano ba? Kaya nga joke it's meant to be funny. It's not, sinasabi nga nila jokes are half meant true. Ano naman, kanya namang take yun. Tsaka sa concert naman yun. Hindi naman, wala naman siyang binanggit na kahit anong pangalan. Kung naapektuhan kayo, kasalanan yun na yun. Yun lang yung akin doon. Kasi, alam yung kayo yun, bakit affected na affected kayo? Ano bang masama doon sa sinabi niya? Wala naman siyang sinabing wala naman siyang sinabing wala siyang minention na name. Hindi siya nag-mention ng kahit anong name. Nagsabi lang siya ng mga um, related talaga na mga scenarios na applicable dun sa tao na yun. Pero never naman yung binanggit yung talagang pangalan. Ayun. Tsaka mas below the belt nga yung mga joke nung isa kaysa dito eh. Oo, totoo, di ba? Oo. Sabihin na nating nakatulong din siya. Ganon din naman si Vice, di ba? Nakatulong din siya. So parang anong pinagkaiba nila? Yung mga Kung nagsasabi nakaka-offend pa. siya, may nakaka-offend din naman. Kumbaga parang ang formulang parehas lang. Gets? Parang, so dapat walang issue. Sabi nila, hindi na daw makakabalik ng Davao si Meme. Kasi di kong di naman. Chareng! Charot lang. Kasi nga nasa Hague. True. Wala na. Oh my God. Parang, alam mo yun, parang hindi kayo yung, ako lang for me, ang pinaka-take ko din, hindi kayo yung mga tao na pinaka-dapat na o-offend dito. Dahil in the first place, you are the same people na ang lakas-lakas mambanat sa ibang tao. Alam mo yun, parang, kalmahan nyo. It's just a joke at the end of the day. Diba? Oo, wala namang inatake ng personalan. It's just a joke. Kaya nga nandun kayo sa concert na yun kasi may joke. Ibig sabihin, nandun para tumawa. Alam mo yun? Oo, totoo. Yun talaga siya. Tsaka ang Tsaka joke is meant to be sarcastic, di ba? Parang gano'n. Hindi naman nabago kay Meme yung mga jokes sa political. At saka even yung mga bata pa tayo. Actually, yun yung nawala recently, no, in the recent how many years na parang nawalan tayo ng mga satire na like before meron tayong si si Ate Glo, meron tayong si alam mo yung marami may mga impersonator yung mga yung mga political figures, yun yung nawala sa atin ngayon. No? Parang masyado seryoso yung mga tao. True.
Ayan, kayo mga Ayan. Bex, ano masisay nyo sa issue na to, i-comment nyo na yan at share nyo sa amin ang inyong insights, ganon. Offended kayo ba? Na-offend ba kayo? Or nakakatawa lang din for you? So, let's, ano, sound off bit. Sound off! Ayan. So, hindi naman tayo sa part ng episode kung saan nagsishare tayo ng ating mga rants and everything. So, Jonas Butters and Meltdown. Meron ka bang something bothering you? Ano ba? Siguro nakaka-bother yung mga tao na na dati mong kilala pero di ka nakilala ngayon. And I think doon pumapasok yung learning ko na habang tumatanda ka, talaga, nagiging small talaga yung circle mo, nababawasan ka Totoo. ng mga friends, and that is okay, mga Bex. If na-feel mo na nabawasan ka ng friends, that is okay. Sabi nga ni Nadine Samonte, tama ba, Nadine? Ni Nadine is, i-mirror mo lang kung anong ginagawa nila sa'yo. Kung hindi ka nila pinapansin and if they don't check on you, that's fine. Ganun din ang gawin mo. Para hindi ka na masaktan, move on ka na lang. Kasi parang you've done your part. Kung ikaw, na kinakamusta mo sila dati, tapos di ka naman nire-replyan, wala na tayong magagawa doon. You've done your part. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Ang goal is, kung ayaw sa'yo, tama na. Yun lang yung masasabi ko. Correct. Ako naman ang meltdown ko, yung mga may edad na pumapatol sa mga batang, alam mo yung like, sige na, papangalanan ko na, si Christy Fermin, kasi binash niya yung Beanie on her show na sinasabi niya, walang buto yung mga ilong, wag kakamuka. Parang sinasabi, bakit kayo ganyan? Ganyan, parang, imagine being at that big of your age and alam mo yun, ang target mo mga bagets, parang girl, wag, ano ka, dun ka sa mga kaedad mo. Not to be ages and everything, pero alam mo yun, imagine yung walang maturity ba? Alam mo yun, we should stop commenting on other people's bodies. Alam mo yun, ano na, it's 2025. So yung mga bashers ng Beanie, for me, nanay nyo si Christopher Min. Go. Sama-sama kayo. In my head, Ayan. yun yung nanay nyo. Go. Ayan. Kaya nga, ikaw, anong learning mo, Bex? Kasi ako na-share ko na yung learning ko eh. Ang learning ko, wala naman masyadong learning. Dreams do come true. Tsare! Oo eh. Pagkaka-OA. Hindi, pero alam mo, na-realize ko sa pagbabalik trabaho ko, ang tagal kong hindi masyado ginamit yung brain cells ko. No? Ang sakit ng ulo ko nung first day na nagbalik work ako. Parang gamit na gamit lahat. Be. Oo. Ganyan talaga nakapanibago kasi syempre ang tagal mong napahinga. Pero kung tutuusin, the pahinga that you had is not even enough. Kasi nga, for that, how long? For that 4 years? 5 years? 5, oo. That you have been working, hindi you barely even get a day off. So, Pero, don't feel bad about having this long vacation kasi ganyan talaga. And that's okay. Ayun na nga. correct. So, from last, Dear Bex natin, we had, tawag nito, Bexters of the Month, si Joyce. Dinala niya tayo sa Finland airport. Nagpakilala siya. This month naman, sa atin ay si Pau, ang ating one of our avid listeners sa Bexter. Ayan. Ano bang hanashi niya today? So, meron siyang sinend sa ating mga clips and everything nice na i-share, gusto niya i-share sa atin. So, Pau is based in the US and ayun. So, here is the video. Roll VTR. Tanda mo VTR. Kaya, mga ka-Bexters, nandito ako ngayon sa Backstreet Boys concert. So, yan yung stage nila mamaya. And I'll send you some clips during the show. Bye!
Ayan. Thank you so much, Ayan. Pao, for the very Thank you, Pao, for powerful sharing. na eksena. Love it. Correct. Ayan. So, kung gusto niyo din ma-feature tulad ni Joyce at ni Pao, send in na kayo na kahit ano lang na content na gusto niyo i-share namin here. Laban lang po siya. Basta hindi masyado Basta hindi pang Sister Hong levels. Sister Hong. Basta hindi live show clip. Tsareng. Pero ayan mag-send lang kayo ng kahit ano, kung anong ginagawa nyo. Gawin yung mini vlog, ganon. Tapos send Correct. nyo lang sa amin. Kwento lang kayo kung ano yung gusto nyo i-share sa amin. At syempre sa mga Baxter's listeners natin. Ayun lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And of course, do not forget to send in your questions, suggestions, lahat Letter. na. Pwede kayo maging anonymous. Ayan. At kung wala, edi mag-open letter na naman kami. Oo, And syempre kung totoo. magsusulat ka, edi may voucher ka. Ganon. Totoo. True. Or kung meron kang insight regarding to our past topics, pwede din namin yung i-share dito. Kung matapang ka na to video it, go lang, laban lang. And ayun pala, Correct. just an advisory, kala mo naman talaga, medyo naka-mute yung ilang parts ng Tres sa last episode natin on Spotify, pero sa YouTube, siya, full audio siya. And anyways, I posted na rin naman sa Baxters and Ashers, ayan, yung link kung saan nyo mapapanood ng buo yung Tres. And ayan, and if you haven't yet, rate yun ang aming podcast ng 5 stars. At follow nyo na kami on our social media accounts at Dexter's Podcast, John number 4 is Ronpo620 and Between Jobs _ Yan. Oh my Thank you, God. guys. Very black na ng atake. Oo, Love it. totoo. Ayan. Because of Ayan, the thank you ticking so time much. bomb. Ticking time bomb. Correct. Ayan, thank you so much sa inyong patuloy na suporta sa amin. And syempre, konting hinga, konti pang push. Malapit na mag-weekend and another week na naman ang matatapos sa tayo ulit. Magkikita-kita next week, ganon. O diba, ang daming vlogging. And of course, at the end of the day, enjoy the struggle. Yan talaga. And huwag niyong kakalimutan Tuloy lang ang laban. Huwag niyong kakalimutan ang aming YouTube, Dream, Believe, Subscribe. Ayan, subscribe na ha. Paabutin nyo naman ng 100, 2 subscribe na lang. Oo nga. Doon sige naman ako. Utang na loob. Awa na lang talaga. Nagmakaawa. True. Ayun Ayan, lang. thank you everyone. Always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Sabi nagmakaawa. So kayong pagmamakaawa for 2 subscribe kasi magwa-100 na. Nakakaplakado pala yung white, no? Hindi ako masyado nag-white eh. Pero plakado tayo today parehas. Ako hindi ako mahilig sa white kasi feeling ko pumapangit ako pag white. Hindi ko alam kung bakit. Yun yung ano ko. Pero hindi po to Pero hindi to gusto ko throwback. Oo, gusto ko yung atake ni Beyonce dun sa jeans outfit. Gusto ko yun, yung overall look. Kilala mo ba si Piers Yung Morgan? Sa Levi's. Oo. Parang sinasabi niya ina-appropriate daw ni Beyonce si Marilyn Monroe. Like, dahil sa blonde hair? Appropriation? Bakit si Marilyn Monroe lang ba ang pwedeng mag-blonde? Charis. Ano na lang din talaga no? At saka another old person commenting on another person's body. Parang nakakapikon lang talaga. Saka,